Pabuhay po ng mga ilaw. Yan. Meron bang maganda ngayon? May gwapo ba ngayon? Ay, meron. Ay, may pangit? Wala. Walang pangit sa JA1. Mataas na kahoy. Amen. Muli pa, palakpakan natin ang Lord. Come on. As we give God the best clap of praise, palakpakan natin ang Lord. And welcome na welcome ang bawat isa. Tingnan mo nga kung katabi mo. Tingnan mo kung katabi mo. Amoy anointed ba yan? Ha? Amoy anointed ba yan? Or amoy ano yan? Amoy hem. Okay. Settle down. Settle down. Alam ko excited kayo. Settle down. Alam ko excited kayo makasama si Lord. Amen. Amen. Muli pa, welcome na welcome po kayo sa church. This is not a religion. This is a relationship with God. We don't care about what your religion is. Ang paniniwala natin yung isang masayang relasyon kasamang ating Diyos. Tama? Tama? Yan. Kung ano man ang religion mo, kung saan ka man nakaperma, nasa iyo na yan. Pero ang paniniwala natin dito ay si Jesus ay masaya kasama ka. At si Jesus ang perfect sa buhay mo. Amen. Wow. Sige, palakpak lang, Arthur. Ang saya kaya. Okay. So, binabati ko mga nanonood online. Wait lang, ilan bang nanonood online sa atin? Meron tayo ngayon, 6,500,997 viewers. Ang daming nanonood sa ating online. Welcome po sa mga nanonood online. Ako po si Pastor Fini Plata. Ako po ang senior servant. Ang unang tagapaglingkod dito sa lugar na ito. And masaya kami nanonood kayo. I-share nyo po ang video na ito. I-share nyo sa inyong mga Facebook page, sa inyong mga chat groups, sa Twitter, sa Discord, lahat. I-share nyo sa inyong principal. And sa mga nanonood sa YouTube, abot pa kayo, pwede nyo pang i-share ang video na ito. And okay, so, bago tayo mag-continue, bago natin pag-usapan yung Perfect in Me, na ito na po yung last Sunday ng ating series na Perfect in Me. Sabihin nyo nga, Perfect in Me. Bago po tayo magsimula, pwede po bang matawag ko? Pwede kayo, tatayo po kayo ha, wala kaming masamang gagawin sa inyo. Sino po yung first time, ating mga VIP, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakarating sa ating church? Pwede bang tumayo? Come on. Pag nahiya tumayo, taas lang ang kamay. Taas ang kamay. Wow, ilan po? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, welcome po. Palakpakan po natin ang Lord. Come on. Yes. Ang saya po. Pwede bang tumingin kayo sa first time, i-high five nyo, kamayan nyo. Kung kaibigan mo yan, sapukin mo ngayong oras na ito. Ay, sinapok nga eh. At sabihin mo, masaya ako, nandito ka. So ano pang gagawin natin dito? Magsasalita lang. May isa lamang pong poging pastor na magsasalita at makikinig po kayo. Yan. Ay nako. Settle down, settle down. Perfect in me. Sabihin nyo nga, perfect in me. It means ang Diyos ay nasa atin. Sabihin nga natin, ang Diyos, sabihin mo, ang Diyos ay nasa akin. Ang perpektong Diyos ay nasa akin. At sa loob ng 7 linggo, 7 weeks, pinag-usapan natin ano ba yung nagagawa ng perfect God, perfect Jesus sa atin. Una po, pinag-usapan natin, ay hindi ko makakalimutan, the positive in me, hindi ako nega. Tingnan mo nga yung katabi mo kung nega pa yan. Tingnan mo nga yung kung ikaw ay may katabing upuan, ibig sabihin, emotional yan. Sabihin mo dun sa katabi mong upuan, huwag kang nega. Huwag kang nega. Second week, pinag-usapan po natin, the honest in me, hindi ako. The honest in me, hindi ako. Sinungaling. Sabihin mo sa katabi mo, ang bango mo ngayon. O, bawal magsinungaling ha. At pinag-usapan natin, ang third week naman ay the grateful in me, hindi ako reklamador.
Hindi tayo kagaya ng mga Israelita. Pinagpala na nga ng Lord, nagreklamo pa din. May nagrereklamo pa ba dito? Wala na ha. Ang pang-apat na week na may the appreciative in me, hindi ako pulaero. Nako! Baka naman pinupulaan mo pa rin yung katabi mo. Tingnan mo nga uli yung katabi mo, purihin mo nga yan. Come on. Purihin mo lahat ng mapupuri dyan sa katabi mo. Purihin mo. Sabihin mo, ang ganda nyo po, ang yaman nyo po, ilibre nyo ako mamaya. Sige, purihin mo yan. Ang puti mo ngayon, ang ganda ng gupit mo. Yan. Tapos, ikalimang linggo, ito, pinag-usapan natin yung pandemic, yung epidemic, yung bagong virus. The silent in me, hindi ako marites. Ay nako, sino dito ang baka nakaka-virus na uli? Nako, walang marites dito. And last week, pinag-usapan natin, the winner in me, hindi ako talunan. Sabihin mo sa 5 tao, hindi tayo talunan. Sabihin mo 5 tao, hindi tayo talunan, hindi tayo talunan. Okay. So, ang daming sinabi, hindi tayo talunan, hindi tayo marites, hindi tayo reklamador, hindi tayo pulaero. Ang panalangin ko po bilang inyong pastor ay hindi lamang narinig natin ito, may apply natin to sa ating buhay. Sabi ko nga, kung gusto nyong bumuti ang buhay, kung pumasok kayo dito, hindi magandang buhay, siguradong paglabas nyo dito, magandang buhay nyo. Basta makikinig kayo at i-apply yung salita ng Diyos. Amen? Kung pumasok kayo ditong mahirap, paglabas nyo, mayaman kayo. Amen? Basta kumilos ang Diyos, pakikilusin nyo ang Diyos sa buhay nyo. So, sa lahat ng pinag-usapan natin yun, ito na last week. Kasi next week ay anong buwan na? Next week ay December na. Yes! Mamamasko daw kay Mariel. Ayan. So, Pasko na. Sino dito ang malamig ang Pasko? Uy, malamig ka sa mataas sa kahoy, ha? Daig natin ang bagyo, Diyos ko. Ang lamig kagabi. Buti na lang may kayakap ako. Ang asawa ko, syempre. Yan. So, ito na yung last. Next nga po, Kuya RJ. Ang title natin ay The Driven in Me. Hindi ako tamad. Tayo muna tayo lahat and let's declare our calling verse. Luke 4:18 up to 19. 1, 2, 3. He has sent me to proclaim liberty to the captives, to set at liberty, and to proclaim the acceptable year of the Lord for our God, Jesus, the Anointed One. I-declare mo kung sino ka ang ating 10th culture. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. Hindi ako pasaway. I don't destroy. Kaibigan ako. Not season. Hindi ako topakin. Appreciate everyone. Hindi ako reklamador. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Hindi ako OA. Pwede na kayong umupo. So, hindi ako tamad. The driven in me. Let's pray. Lord, salamat sa umagang ito. Walang tamad sa amin. Holy Spirit, maging excited ang aming puso. Thank you, Father. No works of the enemy can prevail in this church, in this Sunday. We honor you in Jesus' name. Amen. Palakpakan muli natin si Lord. Okay, I want you to participate. Sabi ko nga, ayoko lang nagsasalita ako. Dahil nararanasan ko maging prof. Ramdam ko pag nagsasalita lang ako, hindi nakikinig ang estudyante. I want you to participate. Okay, tataas kayo ng kamay ha. Ang church na ito ay honesty and humility. Honest at nagpapakumbaba. Okay, taas ang kamay kapag nasasabi mo to. Ala, yain na nga iyan. Taas ang kamay. O, yain na yan. Ito, baba na. Ito, taas ang kamay kapag may nakita yung gagawin nyo, nakita yung gawaing bahay, nakita ang assignment, nakita ang trabaho. Taas ang kamay nagsasabi, mukhang nakakapagod iyan. Taas ang kamay. Mukhang nakakapagod iyan. Okay, baba.
Taas ang kamay naman nagsabing, aba, ikaw ba? Ay, hindi ko alam iyan. Taas ang kamay, hindi ko alam yan. Ikaw na. Okay, yan. Okay, baba na ulit. Okay, taasin ang kamay kapag nasasabi mo to. Ala, bahala na bukas. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Mahal ang bag, mahal. Pastor Rocky, may dun sa bag ko. Nandun. Okay na? Okay. And lastly, kapag nasabi mo na to, taas ang kamay, Lord, suko na ako. Suko na ako sa ugali ng taong iyon. Lord, suko na ako. Ayoko nang gawin yon. Kapag lagi mong nasasabi yan, pag lagi kong nasasabi to, ibig sabihin, ito daw yung mga salitaan ng mga taong tamad. Nasabi mo na ba ito? Ako na naman ang nakikita dito. Ibig sabihin, lagi na lang ako. Buksan niyo po ang ating mga Bibles. Taas ang kamay na may Bibles. Loud and proud. Wala. Taas ang kamay na may cellphone. Taas ang kamay. Taas nga natin ating mga cellphone. Itaas natin ang mga cellphone. Sabihin niyo sa Lord, Lord, kung wala akong Bible, ibebenta ko ang cellphone ko, bibila akong Bible. Amen. O, isa pa, taas yung cellphone nyo, dali. Sabihin nyo, Lord, kung walang Bible app dito, i-delete ko ang Messenger, dadownload ako ng Bible app. Okay. Amen. Sabi sa Proverbs 10 verse 4. Basahin natin sabay-sabay yung English. 1, 2, 3, go. Lazy people are soon poor, hard workers get rich. Sa Tagalog, basahin natin. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Alam niyo, mga tao ngayon gusto ay instant. Diba? Gusto ngayon ng instant noodles. Instant coffee, 3-in-1. Ano pa? Instant gratification. At sabi nga ni Kuya William, kayo, lalo na yung gusto lagi ngayon ay instant jowa. Mga tao ngayon gusto instant, kaya mga tao ngayon ay puro tamad. Sabihin mo nga, buti na lang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka tamad. Sabihin mo sa isang katabi mo, buti na lang. Hindi ka din tamad. Sabihin nyo nga, nasa akin ang Diyos. Kung nasa iyo ang Diyos, wala tayong excuse para hindi tayo magpursigi. Tama? Kung nasa iyo ang Diyos, wala kang dahilan. Amen. Sabi nga, the driven in me, hindi ako tamad. I would like to rename these titles na hindi lang the driven in me. Isa pa dun ay the persistent in me. Ano ibig sabihin ng persistent? Hindi nasuko, tuloy-tuloy, kahit mahirap gagawin. Sino yung ganon? Isa pa ay the passionate in me. Yung passionate ako sa ginagawa ko. Passionate ako sa gusto kong mangyari kasi may pangarap ako. Isa pa dun ay the focused in me. Hindi ako tamad. Next picture, may papakita akong picture. Yes. Ano po nakikita nyo? Ano po yan? Sino po mahilig mag-basketball? Taas ang kamay. Si Pastor Aldrin. Taas ang kamay na mahilig. Taas po ang kamay na shooter, kagaya ko. Yan. Taas ang kamay ng magaling na point guard, kagaya ni JM. Yan. Alam nyo po, mahilig po manood ng NBA at laging, ilan na magkalaban na team lagi sa isang laro? 2. Diba? Ilan ang nananalong team? Isa o parehong nananalo? Isa lang. So sa laging may magkalaban na team, isa ay nananalo, isa ay
Ang isa ay winner, isa ay talunan. Ano ang pagkakapareho ng talunang team at nung panalong team? Iisa ang kanilang target. Ano yon? Magpa-shoot ng bola sa ring. Pareho ang target. Tama. Pero magkaiba ang resulta. Isa ay panalo, isa ay talo. Next picture. Sino naman po magaling sa ganito? Sa darts. Usually, dalawa magkalaban dyan. 501. O kaya ano pa nga mga laro ng darts? 501 lang ano ko. Tama ka. Laging may winner at laging may loser. Ano ang pagkakapareho ng panalo sa talo? Ang pagkakapareho ng winner at sa loser, pareho sila ng ine-aim. Pareho sila ng target. At ang target nila yung bullseye, yung cherry. Ang isang panalo at ang isang talo ay iisa ang target. Ang isang panalong tao sa buhay, isang talunang tao sa buhay, iisang gusto, yumaman. Ang isang panalo at ang isang talunan, isang gusto mangyari, matupad ang pangarap. Tama. Ang isang panalo at isang talo, isang objective, makarating doon. Anong pagkakaiba nila? Anong pagkakaiba nila? Nandiyan pa ba kayo? Magsabi nga ng amen yung tulog. Anong pagkakaiba ng isang nanalo sa isang talo? Ang isa, nakarating doon, ang isa, hindi. Tama. Pero gets yung point ko, isa ang target. Ang isang hindi tamad ay nakakarating doon. Amen. Next nga po. Yan naman, dami kong picture ngayon. Yan. Yan po yung sistema o yung gusto natin mangyari. Nagsisimula sa identity. Sabihin nyo nga, identity. Kung sino ka, then pagkatapos kung sino ka, meron kang sistema. Sabihin nyo nga, sistema. Sistema sa buhay mo. Ano yung ginagawa mo pagkagising sa umaga? Paano ka magtrabaho? Paano ka mag-aral? Paano ka magsikap sa buhay? Ano yung mga asal mo, mga habits mo? Yun ang tawag ay sistema. At kung sino ka, ginawa mo yung iyong sistema, ang pinakahuli ay yung resulta. Sabihin nyo nga, resulta. Ganito bawat isa sa atin. Meron tayong identity. Ako, Fini Plata. Ako ay 18 years old, ako ay dating kalbo, ngayon ay may buhok na, ako ay prof, sinungaling agad. Ako ay 36 years old, ako po ay pastor, ako po ay negosyante, ako ay professor sa BSU, ako po ay tuwing nagigising lagi alas 5 ng umaga, ako po ay naalis ng bahay ng alas 6, ganon. May sasakit akong ganon. Iba ako kay Nicole. Si Nicole, ilang taon ka na? 18 years old, taga-Kinalaglaga, napasok sa Lapo. Magkaiba ang aming identity. At magkaiba din ang aming sistema sa buhay. Tama? At dahil doon, iba't iba ang resulta. Pero aminin natin, hindi natin nakukuha yung mga gusto nating resulta minsan. Gusto nating magkapera. Taas ka may gusto magkapera. Pero iba't iba ang paraan natin. At iba-iba naging resulta. Sino ditong gustong makalimot sa kanyang pangit na nakaraan? At iba-iba yung sistema sa buhay. At iba-iba ang resulta. May mga nakalimot na. May mga hindi pa makalimutan na nakaraan. Lahat tayo ay nakafocus sa resulta. Nakatingin lahat tayo doon. Gusto ko ng bagong bahay. Gusto kong yumaman kami. Gusto kong may ahon sa buhay ang aking pamilya. Gusto kong makabili ng bagong ganito. Gusto kong makapagtayo ng maraming negosyo. Gusto kong mataas ang aking grade. Doon tayo nakatingin sa resulta. Next nga po. Nakatingin tayo sa resulta sa what? Pero, ang sabi ng Lord,
Huwag mong tingnan ang resulta, tingnan mo muna kung sino ka. Ulitin ko ha, huwag mo munang tingnan ang resulta. Ang tingnan mo kung sino ka, ang iyong identity. Focus on changing your identity. Nandiyan pa ba kayo? Simulan mo muna na dapat kilala mo sarili mo at nakabaon, naka-establish kung sino ka. Saan ka naniniwala? Sino ka? Base ka ba sa sinasabi ng magulang mo? Sinabi ng magulang mo, maganda kang bata. Naniniwala ka. Pero pag sinabi ng magulang mo na tamad ka, naniniwala ka ba? Sinabi ng ibang ng magulang mo matalino ka. Sinabi ng magulang mo mahina ka. Sino ka? Sino ka sa base sa nasabi ng ibang tao? Sino ka base sinasabi ng nakikita mo sa social media? Baka naman kung ano yung nakikita natin sa social media, ay yun tayo. Nakita mo sa social media si Jericho Rosales, feeling mo kamukha mo na rin si Jericho Rosales. No, hindi ka si Jericho Rosales. Ikaw ay si John Paul Mendoza. Mas gwapo kay Jericho Rosales. Nakita mo sa social media, ikaw ay si V. Cortez. Feeling mo, ang ganda naman ni V ngayon, at taba, tas biglang namaya, tapos ang sarap ng buhay. Pinapattern mo sarili mo kay V. Cortez? No, hindi ka si V. Cortez. Ikaw ay si Maria Cristina Pelayo. Sino ka? Baka naman, sinasabi natin, dinidikta natin sa ating sarili kung sino tayo, base din, sinasabi ng ibang tao. Nagpapakontrol tayo, sinasabi ng ibang tao. Sinasabi ng bebe mo. Or, sino ka base sa sinasabi mo mismo? Ano ba sinasabi mo sarili mo? Hala, katamad ko naman. Ay, di tamad ka nga, sinasabi mo eh. Hello? Sinasabi mo sa sarili mo, ala, hindi na ako makakagraduate ng senior high, hindi ako makakapag-college, hindi ako makakapasok sa BSU, mukhang ang hirap. Ay, hindi ka nga makakapag-college kasi yun ang nalabas sa bibig mo. Yun ang tingin mo sa sarili mo. Ang identity mo ay hindi base sa sinasabi ng ibang tao o sa sinasabi mo o sa sinasabi ng mundo. Ang identity mo ay base sa sinasabi ng may gawa sa iyo. Amen. Nag-uusap, merong isang inventor. Nag-imbento siya ng TV. Nag-imbento ng TV. At ngayon, yung TV biglang nabuhay. Nakausap ng TV yung oven toaster. Ang sinabi ng TV kay oven toaster, ako ay isang ref. Sabi ng TV. Sabi ng oven toaster, hindi ka ref. Isa kang TV. Sinungaling ka. Hindi nga ako TV. Ako nga ay isang ref. Sabi ng oven toaster, ikaw gay baliw. Kita mo may antena ka. Kita mo may flat screen TV ka. Wala kang pinto. Hindi ka nalamig. Hindi ka ref. Ikaw ay TV. Sabi ng TV, ala, basta ako ay ref. Sino ang tama? Yung TV o yung oven toaster? Sino yung tama? Yung oven toaster. Sabi ng oven toaster, sige nga. Sino nag-imbento sa iyo? Yun ho, si Kwatog. Itanong mo nga doon sa nag-imbento sa iyo kung sino ka. At tinanong sa nag-imbento, pagkita, ikaw ay hindi ko inimbento na ref, ikaw ay isang TV. Akala ng TV siya ay ref. Nalito. Pero, nung tinanong niya sa naggawa sa kanya kung sino siya, nalaman niya kung sino talaga siya. Kapatid, sinong may likha sa'yo? May likha ba sa iyo ang mundo? Ang may likha ba sa iyo ay si Satur? O ang may likha sa iyo ang Diyos ng langit at lupa? Sino may likha sa iyo? Ang Diyos. At nilikha ka na kawangis ng Diyos.
Sabi nga sa Genesis 1:27, so God created human being in His own image. In the image of God, He created them, male and female. Ibig sabihin, kawangis ka ng Diyos at kung sino ka ay yung nilikha sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa 10 katabi mo, kawangis ka ng Diyos. Sabahin mo. At sabihin mo pa sa dagdag na 5, kamukha mo si Lord. Sabihin mo kahit di ka naniniwala, sabihin mo kamukha mo si Lord. Ito ang tanong ko. Anong sinabi sa iyo ng coach mo? Bulo ka. Talo kayo eh. Pero anong sinabi ng Diyos sa iyo? Winner ka. Sinong paniniwalaan mo? Yung coach mo o si Lord? Si Lord. Sinabi sa iyo nung kumare mo, huy, napaka-chismosa mo ga. Pero sabi ni Lord, ikaw ay appreciative, ikaw ay tahimik, hindi ka marites. Sinong paniniwalaan mo, yung kumare mo o si Lord? Sinabi ng Lord, ikaw ay positive. Sinasabi ng mundo, ikaw ay negative. Sinong paniniwalaan mo? Sino ka? Positive o negative? Sino ka? Tahimik o marites? Sino ka? Talunan o panalo? Sino ka? Appreciative o reklamador? Sino ka? Grateful o pulaero? Sino ka? Pangit o pogi? Sino ka? Tsaka o maganda? Ano sinasabi sa'yo ng Lord? Ang anak ko ay kawangis ko kaya maganda yan. Ang anak ko ay pogi kaya guwapo yan. Huwag ka maniniwala sinasabi ng salamin. Sinasabi ng Lord, ikaw ay blessing, ikaw ay anointed, ikaw ay deliverer, ikaw ay good follower, hindi ka pasaway. You build, hindi ka naninira ng kung ano-ano. Mag-focus ka muna sa identity mo. Nagegets po ba? Mag-focus ka muna kung sino ka. Huwag kang mag-focus sa resulta. Ay, gusto kong makarating doon. Gusto kong makapagpatayo noon. Gusto kong makabili noon. Huwag muna yun. Tingnan mo muna sarili mo. Panalo ako. Mayaman ako. Masipag ako. Matalino ako. Kaya ko ang math. Kaya kong algebra. Kaya ko. Mag-focus ka muna kung sino ka. Mabait ako. Hindi ako emotional. Positive ako. Mag-focus ka kung sino ka. Amen. Sino dito mataas ang pangarap sa buhay? Taas ang kamay. Sino ditong gusto maiahon ang kahirapan, maiahon sa kahirapan ng pamilya niya? Taas. Makakarating ka doon. Nandito ka, makakarating ka doon. Next nga po, lagi yun. Kaso ito'y nagiging problema. Nandito ka, yun ang iyong goal, pero ang sistema mo, marupok. Sabihin mo sa katabi mo, marupok ang sistema mo. Sabihin mo dun sa isa mong katabi, marupok ikaw. Ikaw. Marupok ang sistema, marupok pa. Sino dito mataas ang pangarap? Lahat tayo, taas ang kamay. Gusto nating matupad lahat ng pangarap. Gusto natin yung peace. Gusto natin twice a year nagbabakasyon tayo. Gusto nating makabili ng ganito, makapagpatay ba? Ang taas ng pangarap natin, pero ang baba ng sistema natin. Nagigets nyo ga po? Paano ba natin masasabi na mababa sistema? Anyone? Mababa sistema mo sa buhay mo? Sa buhay natin? May idea ba kayo? Example na mababa ang sistema. Gusto mo makagraduate, pero tamad ka. Makita mo lamang na mahirap yung essay, hindi mo nagagawin. Gusto mong maging well. Gusto mong umiwas sa bisyo. Pero pag niyakag ka, di ka makatanggi. Mataas ang pangarap natin. Gusto nating yumaman, pero di ka naman nag-aaral, nag-i-improve kung paano.
Gusto nating yumaman, pero araw-araw nabili ng milk tea. Gusto nating umayos ang buhay natin. Gusto mong umayos ang buhay mo. Gusto mo, kaso hindi natin mapigilan. Hindi mo mapigilan ang bibig mo na magsinungaling, mamula, magmarites, manisi. Gusto mong umasenso, pero tanghali nang gumising. Gusto mong magkaroon ng sariling negosyo, kaso madali ka namang ma-offense sa sinasabi ng ibang tao sa iyo. Naranasan ko to, negosyante po ako. Meron akong naging client sa Kalatagan, 2.5 oras ang pagdadrive. Foreigner, British, napakamatataluti. Nararanasan ko, pupunta lamang ako doon ng 2.5 oras para murahin. Your work sucks. Simpleng screw, nawala. 10 na ang screw. Kulang ng isa, nagre-reklamo. Nag-iisip na ako ng, merong gadini sa balayan na gan for hire at may pabaril na rin. Napapaisip ako doon dati. Dahil pupunta lang ako doon para murahin. Pero sinabi sa akin ng Lord, anak, sinasadya ko yan. Magkakliyente ka ng ganyan para tumibay ka. Paano kita bibigyan ng malaking negosyo, bibigyan kita ng malaking kliyente kung sa simpleng isang kliyente, emotional ka na, ayaw ko nang pumunta doon, 2.5 oras, tapos ako'y mumurahin lamang, tapos hindi naman tubo ako sa negosyo. Amen! Amen. Gusto nating magkaroon malaking kumpanya. Kaso ayaw nating magpakorek sa iba. Gusto mong pagyamanin ka ni Lord. Kaso ang mababang sistema, ang pokmarong sistema, pag hindi kinala, pag hindi kaya, ayaw ko na. Pag hindi kaya, bahala na. Gusto mong pagpalain ni Lord. Kaso naka-assign ka na mag-pray ng gano'n ng gabi sa prayer works, di ka naman mag-pray. Gusto nating mag-win ng buong mata sa pamilya natin. Hindi naman natin alam kung paano, hindi tayo na-attend ng mentoring. Gusto mong marating ang mga pangarap mo, yung pero maligo araw-araw, di mo pa magawa. Ako yun. Lamig kasi. Fini, Pastor Fini, Engineer Fini, taasan mo sistema mo. Sinasabi ko sarili ko taasan mo. Ang baba ng sistema mo. Yung puso mo, gawin mong wag pusong bato, pusong tinik, pusong sa gilid. Gawin mong good soil heart. Sabi nga sa Psalms 37 verse 23, the Lord directs the steps of the godly. Next, meron ba? Psalms 37? Wala? Okay. He delights in every detail of their lives. Amen. Sinong mababa ang sistema? Taas ang kamay. Ako lang, si Lloyd, si Kuya Wu, lang. Ulitin ko, sinong mababa pa ang sistema? Taas ang kamay. Taasan natin ang sistema natin sa buhay. Gusto natin makarating sa goal. Kaso'y madali naman tayong mahulog. Dahil pokmaro ang ating sistema at pokmaro din tayo. Gusto maging dedicated. Nangangarap ka na nakikita mo sarili mo, binubuksan ng pinto. Naka-wedding dress ka, naglalakad ka, nakita mo sa dulo yung iyong mapapangasawa, naiyak. Nakita mo na naglalakad ka doon. Yun ang pangarap mo. Pero may mag-chat lang sa iyo, kayo na ng hapon. Buti na lang walang ganun dito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Hindi ka pokmaro. Pinaabot mo pa ng 1 linggo. Ang aking anak, si Sky, gusto ko yan turuan na maligo ng malamig. Sino dito ang naliligo ng malamig? Sino dito hindi kayang maligo ng malamig? Honest. Hindi kayang maligo. Alam nyo daw, yung daw mga naliligo ng malamig, sila yung masanay sa may hirap. Lalo na sa mataas na kahoy, sobrang foggy. Sobrang foggy ng mga tao dito. Sobrang foggy ng lugar na ito. Tas, anong temperature dito?
15, yun, mababa. Sobrang lamig ng tubig dito. Si Sky, hindi ko mapaligo sa malamig. Lagi pa ako nagpapakulo ng ng tubig sa umaga. May papakita akong picture. Next nga. Yan. Pag nagpapakulo, sino nagpapakulo ng tubig? Minsan nagagalit si Sky, Daddy, where's the water? Sasabihin ko, kanina ko pang pinakukulo, hindi pa mainit. Tama, diga? Diga pag nagpapakulo ng tubig, gaano katagal bago bumula? 5 minutes. Sa akin, di ko alam kung ano meron sa kalan namin, 10 minuto. 10 minuto, ewan ko. At naiinip kami na 8 minuto na, hindi man lang nagbabubbles. Pero, sa 9 na minuto, kita mo na, may bubbles na. At sa 10 minuto, nabulak na. Minsan, may ginagawa tayo, pero hindi pa natin nakikita ang resulta. Nagpapakulo na tayo ng tubig, ang tagal na, pero hindi pa rin nakikita yung bubbles. Nagtatrabaho ka, pero wala pa rin resulta. Nag-aaral ka, pero feeling mo, bobo mo pa rin. Nagpupursigi ka, pero feeling mo ganun pa din. Nagpapakabait ka, pero kita mo ganun pa rin ang ugali ng mga taong nakapalibot sa iyo. Wala pa rin resulta. Wala pa rin progress. Pero tandaan nyo, tumingin muna kayo sa akin. Tumingin muna kayo sa akin. Tandaan nyo, dahil si Lord ay nasa iyo. Kung sa ngayon, wala pang resulta, wala pang nakikita, bigla na lamang, may dadating na panahon, bigla na lamang bubula. At ang bilis bumula at biglang iinit. At bigla mo na lang makikita, yung matagal mo ng pinaghirapan, makukuha mo na biglaan. Yung matagal mo nang inaasam, bigla na lang ibibigay sa iyo. Amen. Palakpakan nga natin ang Lord. Whole band please, buong banda natin. Ganon. Sabi nga dun sa I surrender. Ay, Waymaker. Maganda yan. Ano gusto niyong altar call? Raining in Manila? Sabi nga doon sa kahit even if I don't see you're working, if I don't feel He's working. Pag hindi kita, nakilo siya. Kapag hindi ramdam, nakilo siya. Ganun yun. Hindi mo kita, pero nakilo siya. Hindi nawawala ang apoy. Hanggang sa biglang bumula. Pero next, ito kasi yung expectation natin. Kita pala dito. Kita sa Facebook, kita dito. Next. Yan. Ang tingin natin na dapat mangyari, pag ganun, zoom. Ginusto natin, Lord, ako po ay magiging isang milyonaryo. Ina-expect natin pag ganun, zoom. Gusto natin, Lord, ako ay magiging life group leader. Maganda doon sa JA1MNK. Ang ina-expect natin, pag ganon, zoom, padiretso. Lord, ako'y makakarating doon. Ina-expect natin pag ganon. Ina-expect natin pag ganon. Pero ano ang tunay na nangyayari? Instead na pag ganon, laging pababa. Nasa tingin natin, yes, lahat ng plano ko mangyayari. Pero maraming disappointment, maraming nights na naiyak, maraming pagkalugi, maraming sinasabi ibang tao, puro pababa. Yun ang tunay na nangyayari. Sinong nararanasan yan? Nakala niya, Lord, nasa church na ako, everything will be all right.
Pero instead na pag ganon, na happily ever after, nagpapaganto muna. Taas ang kamay yung feeling niya sa pababa siya. Right now, just like me, I feel, let's be honest here. Thank you for your honesty. Tandaan nyo, pag ikaw ay nasa pinakamaba, isa lang ang siguradong pupuntahan mo. Taas. Pag ikaw ay nandun, wala ka na ibang pupuntahan, kundi pataas. Pero kailangang gumanon muna. At sabi nga sa drawing, merong curve of disappointment. Na akala mo, pero hindi pala. Laging may curve na ganon. Ikaw ba'y nandun sa area ngayon na ganon? Nasa season ka ba na ngayon na ganon? Na you feel you're disappointed sa efforts mo, disappointed ka sa ginagawa mo, may inaasahan kang ibibigay ng Lord pero hindi ibinigay. May minimithi kang pangarap pero ang tagal na wala pa. Ikaw ba ay nandun sa curve na ganon? Pero tandaan nyo, makakarating ka rin doon. Sabihin nyo nga, makakarating pa rin ako doon. Tumuro kayo sa taas, sabihin nyo, makakarating din ako doon. Ito pang isang tanong. Kahit nandito ka pa, anong identity mo? Ikaw ba'y driven o tamad? Ikaw ba'y winner, ikaw talunan? Ikaw ba'y positive o nega? Pangalawang tanong, ano pa ang sistema mo? At sa tunay, marami sa atin, minsan, dun sa curve, gusto na nating sumuko. We want to give up. Expectation ng ibang tao sa atin, expectation ng magulang natin, expectation ng anak natin, ng asawa natin. We want to give up. And sa tunay, hanggang ngayon, nandun pa rin ako sa curve. But you know, the secret is, never stop. Wag na wag kang titigil. God said in 2 Corinthians 4:16, can we turn off the lights please? Sabi doon, that's why we won't give up. May verse po ba? 2 Corinthians 4:16, sabi doon, that's why we never give up. Wag na wag kang susuko. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Wag na wag kang susuko. Pag susuko, talo na. Isang hapon, ako po ay, sabi ko nga ako nagwo-work sa Batangas. Then marami rin po akong project doon sa aming company, Glass Aluminum. Isang hapon, umuwi ako sa bahay, naulan. Pagod na ako. Napauwi ako sa bahay ng 4:00 ng hapon. Sabi ko, sa asawa ko, pagod na pagod ako. Wednesday, anong meron ng Wednesday? Merong life group sa Kinalaglagan. Naulan, sarap matulog, sarap magpahinga, pagod na ako. Sabi ko, pagod ako. Pagkasandal ko ng kaunti, mga ilang segundo, bumangon uli ako. Hindi, pupunta ako sa Kinalaglagan. Magla-life group ako. Hindi ako nagre-reklamo ha. Hindi ko itinataas ang sarili ko. Pero last mentoring, Tuesday. Sabi mo nga sa katabi mo, umattend ka ng mentoring. Pero last mentoring, nag-share po ang asawa ko. At shinare niya yung point of view niya nung moment na yon. Na ako'y pagod na pero tumuloy pa rin ako sa isang gawain. At lalo na akong gabi nakauwi. Nung sineshare niya yung POV niya, point of view niya, naiyak siya. Ako'y parang natouch ako kasi
Pagod talaga ako, pero ayoko sumuko. Alam nyo ba, kung ilang beses napasok sa isip ko na, Lord, ayoko na. Suko na ako. Ilang beses napasok yon sa isang araw. Siguro, hindi ko masabi kung mabilang. Pero bakit hindi pa rin ang inyong lingkod na suko? Kasi passion ko. Mahal ko ang bawat isa. Mari hindi nyo naintindihan. Pero passion ko ng bawat isa ay magkarelasyon sa Panginoon. Passion ko, mahal na mahal ko mga nanay virgin, wala ngayon. Mga Timay, Marilyn, mahal na mahal ko mga yon. Kaya every Wednesday napunta ako doon. At gusto ko silang makakilala at lumalim sa Panginoon. That is my drive. And one of the reasons parang gusto kong sumuko, Lord, hindi naman ako nayaman sa ginagawa ko ito. Pumasok sa isip ko, Lord, gusto ko lahat ng gagawin ko dapat may resulta na pera. At kinukompute ko, sige, negosyo, mahalaga, may pera. Nagtuturo ako sa BSU, passion ko na maraming mawin ng kabataan, yun ang pinaka number 1 ko. Nagtuturo ako sa BSU pero may sahod, sige. May LG ako sa church, that's good. Pero hindi naman mahalaga dahil maliit ang kita. Pero hindi yun ang pinakadahilan. Pinakadahilan kasi there's a drive in me na gusto kong makarating doon. Gusto ko yung pangarap natin, may sariling lupa na kapag tayo ng malaking church, mahina ng 1,000 kada Sunday. Nagpupuri tayo lahat sa Lord. Nasa likod may basketball court. May volleyball court katabi. Hindi magpapang-away sila. May music room na may bilyara. Ay, may PS5, hindi. Music room lang. Tas 1,000 mahina. Kita ko kayo, ginagamit kayo. Leaders kayo. At alam ko, makakarating din doon. Pero alam nyo, nagpapahirap sa akin recently. Nandito pa ako. Nasa curve pa pababa. Pero may narinig ako, 10 taon na kayo, ganyan pa din. Doon ako napatanong, Lord, oo nga no, tagal na. 10 taon na hindi pa rin natutupad ang pangarap. 10 taon na, ganun pa din. 10 taon na, nasaktan ka na. Pero alam nyo, that's why I never give up. Though my body is dying every day, my spirit is being renewed also every day. I don't know the motivation. Hindi ko alam ang motivation dito. Hindi ko alam kung ano yung pangarap nyo. Hindi ko alam kung ano gusto mong mangyari. But I am telling you, don't give up. Know your identity, but don't give up. Know your systema mo sa buhay mo, but never give up. Sasabihin ko sa'yo, may tamang panahon ka rin at makakarating ka rin doon. Taas ang kamay, 2 kamay, sabihin, makakarating din ako doon. Taas ang kamay, sabihin nyo, makakarating din ako doon. Come on! Amen! Pwede ba tumayo tayo lahat ngayong oras na ito? Come on! You know my heart? You know my heart? I hope makuha to ng lahat. Maraming tao ang madala sa church. Amen. At palakpakan nyo naman ang Lord kung naniniwala kayong mangyayari. And I trust you. I believe in you. I delegate you. Kasi alam ko, kayo ang mas magaling sa akin at kayong gagamitin. Na kayong gagamitin upang hindi lang mapuno pa itong temporary church natin.
kayong gagamitin para mapuno yung ating magiging sariling church. Amen. Taas ang kamay, sabihin, ako'y gagamitin din doon. Taas ang kamay, come on. Gagamitin din ako doon. Yes, gagamitin ka doon. Pero most of you ay nandito. Most of you ay nandun. Naiyak sa gabi. Nag-overthink. Nandito sa church nakangiti, pero kagabi naiyak. Most of you nandun. At feeling mo, hindi na ako pupunta doon. Pero no, nakilos ang Diyos. Ulitin ko, nakilos ang Diyos. He never stops working. Kaya you will also never stop. Ulitin ko, hindi siya natigil kumilos sa buhay mo. At alam ko, ramdam mo ngayon, binabasag ng Lord ang puso mo. Ulitin ko, hindi siya natigil sa buhay mo. Hindi siya natigil sa buhay mo. If you believe, if you want to believe, itaas mong dalawa mong kamay. Come on. Come on. Lord, break our hearts. We surrender all. You never stop working. Come on. Hallelujah, Jesus. Hindi ka natigil, Panginoon, sa buhay namin. Come on. Lord, break our hearts right now na maranasan ka namin. Come on. Sabihin mo sa Lord, Lord, maranasan kita. Come on, habang nakataas ang kamay mo, hingin mo sa Lord, Lord, maranasan kita. Maranasan kita dito sa curve of disappointment. Come on, maranasan kita sa kalungkutan. Maranasan kita sa kapigatian. Come on, hingin mo siya. Come on. Hallelujah, Jesus. Meron pa tayong lyrics nun? I-declare nyo to. Let's sing this. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. Never stop. Stop working. Never Even stop. when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Let's sing. Four. 1, 2, 3, go. 4. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Come on, until it comes to you. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop
You never stop working. You never stop. Ano ang drive mo? Madali ka ba sumuko? Madali ka bang panghinaan ng loob? Madali ka bang magpapekto sa nakikita mo? Madali ka bang magpadala sa nararamdaman mo? Puwes, hindi ka ganun. You are driven. You are passionate. You are persistent. And you never give up. Taas ang kamay dito, yung siya ay nalugi na. Come on. Taas ang kamay, nagsubok siya ng negosyo, feeling niya nalugi na siya. Kahit simple lang yan, nagbenta ng pamango, nagbenta ng ganito, pero lugi siya. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Alam ko, sumuko ka. Alam ko, parang umayaw ka na. Kita ko, sumubo ka na. Nalugi ka sa aksi. Taas ang kamay. Never stop. Lord, I declare sa mga nakataas lang ang kamay, there is breakthrough. I declare in the mighty name of Jesus sa mga nakataas ang kamay, you are now in the season na paganon ka na. You are now in the season na pataas ka na. You are now in the season na papunta ka na doon. Come on, palakpakan mo, Lord, if you believe. If you believe, kung hindi, huwag ka pumalakpak. Come on. Come on. As you sing this, He's our way maker. Let's sing. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh. Way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Madali kang sumuko kasi madali kang madala ng nararamdaman mo. Taas ang kamay! Lord, bahala na bukas. Lord, ayaw ko na. Ay, sila na ang magaling. Taas ang kamay! Come on! Lord! Lord! Feeling namin hindi kami makaangat dahil hinihila kami pababa ng nararamdaman namin. But I declare in the mighty name of Jesus, putol lahat ng kadena. At Lord, we will overcome. Hindi kami madaling ma-offend. Hindi madaling masira ang diskarte namin. Hindi kami madaling mapadala. Hindi kami madadala pababa. Pero ikaw ang magdadala sa amin. Pataas ng pataas. Ang kamay, pataas ng pataas. Patungo sa pangarap. Patungo sa magandang mithiin. Come on, if you believe that, itaas mo pa ang kamay mo and worship God and sing. He's the way maker. Come on, shout it out. That is who you are. Oh, declare He's the way maker. Way maker, miracle worker, promise keeper. Oh, there's breakthrough. My God, that is who you are. Even when, come on, sing. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never, oh, wag kang titigil. Sabi, never stop. Don't stop worshiping. Don't stop singing. You never stop working. Drums only, come on. Feeling mo. Wala kang gana. Mga walang gana, taas ang kamay. Come on, walang gana. Alam mo bakit? Hinihila ka na nakaraan. Hindi mo pa siya makalimutan. Hindi mo pa siya mapatawad. Pag naalala mo, nakirot pa din. God is telling you, nakilo siya sa nakaraan mo
parang kinabukasan mo ay parang walang nangyari. Kahit hindi mo kita, nakilos siya. Kahit hindi mo ramdam, nakilos siya. Nakulo na. Feeling mo, tagal ng bukas ng apoy, nakulo na. Taas ang kamay ng gustong kumulo na at kalimutan ang nagpapahinang nakaraan. Kung ikaw lang yon, come on, tumingin ka sa kalangitan o pumikit ka. Come on, kung ikaw lang yon na gustong kumulo na, gustong matanggap ng pangarap. Come on, gustong may mabago within yourself. Alam ko nakilos ang Lord sa buhay mo. Come on, even when I can see it, you work. Even when I don't feel it, you work it. You never stop, you never, whoa! Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it. Come on! I worship! Come on! Never stop. Oh, nakilos ang Lord sa buhay mo! Even when I don't see it, you work it. Come on, taas ang kamay! Never stop! Even when I don't see it, you are walking alone. Cause you're the way maker. Miracle worker, promise keeper. That is who you are. My God, cause that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. That is who you are. That is I can see successful people here. I can see engineers. I can see businessmen. I can see brand new cars in the future. I can see winners here. Nakikita ko ng mga matatagumpay na tao dito sa lugar na ito. Kung ikaw yon, taas ang kamay. Kung ikaw lang yon, kung hindi ikaw yon, it's okay. Pero kung ikaw yon, taas mong kamay mo. Lord, I declare, sa mga nakataas ang kamay, at sa mga naniniwala, we will receive it. We will go there. Kami ay matagumpay. That is our identity. And we have a good system. Magsisipag kami. Gigising kami ng maaga. Hindi kami madaling ma-offend. Hindi kami madaling susuko. Hindi kami magpapa-apekto. Because we are passionate. We are driven. Hindi kami tamad. Sabihin mo nga sa sarili mo, hindi ako tamad. Sabihin mo muli sa sarili mo hanggang maramdaman mo, hindi ako tamad. Sabihin mo pa, gusto ko malakas, hindi ako tamad. Hindi ako tamad. Hanggang maniwala ang iyong kamay, sabihin mo, hindi ako tamad. Hindi ako tamad. Hindi ako susuko. For the last time, sabihin mo sarili mo. Banggitin mo pangalan mo. Kausapin mo sarili mo. Sabihin mo, Fini, o kung ano pangalan mo. Sabihin mo, Fini, hindi ka susuko. Sabihin mo na sabihin, hindi ka susuko. Hindi ka susuko. Hindi ka susuko. Thank you, Jesus. You're the way maker, God. You make ways. You make ways, God. For the last time, could we worship Him? All glory to Him. Palakpakan naman natin siya. Come on. Come on, come on. Pasalamatan mo siya. Oh, Jesus. You are good, God.
For the last time, let's sing this line as you worship Him. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. For who you are, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. To God be the glory. In Jesus' name, Amen. Pwede na kayong maupo ngayong oras na.